Spouse, asawa. Pag nawala yung spouse mo, halimbawa, hindi mo siya makakasama ng medyo matagal, doon mo marirealize kung gaano siya kaimportante. Parang akala mo, napakahirap ng buhay. Until you realize na meron ka palang totoong husband. And yan yung Panginoon. Na until you realize that Jesus is the lover of your soul, and you will know that even if the physical partner that He has given you is gone, you are never alone. Na naandyan siya palagi na kasama mo. Na nandyan siya palagi na pwede mong sandigan. So you will only learn these things if you will learn to use Jesus or make Jesus as the rock of your foundation. Kayo rin, nung time na wala si Kuya Rene, ay alam na alam ko yun, nangayayat ng gusto si Ate Jo noon. Diba? The only thing that made her sane o matino is yung presence ng mga anak niya at ng Lord sa life niya. And lagi niyang bukang bibig sa grasya lang ng Panginoon, kaya ako nakakayanan ang absence ni Kuya Rene. Oh my God. Yan ang sabi niya, totoo yun. So sa inyong mga single, someday you will experience that. But because you already heard that for you to be able to overcome that particular feeling is to have God as the foundation of your relation in your life, you will not experience the same pain anymore. Diba? Sana matandaan nyo. Okay? Sana matandaan nyo. Kaya nga pinarinig sa inyo ngayon eh. Sana matandaan nyo. Pero hanggat hindi nyo natututunan na ang Panginoon ang magiging pundasyon ng buhay nyo, every time that the wind will come, every time that the flood will come, every time that the rain will fall, yung foundation mo will always be rocky. Wag po tayong tumulad sa isang bamboo. You know what is the characteristic of a bamboo tree? Sabi nila, dapat ang isang tao ay maging katulad na isang bamboo tree na bayaan mo lang dumating ang mga problema sa buhay, sumunod ka lang sa agos ng buhay, sa flow ng buhay. No! Ang bamboo tree is not sturdy. Hindi siya matibay. Kaya nga siya nagbe-bend na ganun eh, kasi hindi niya kaya yung hangin. And for him to be able to survive, kailangan niyang sumunod sa agos. Ganito po yan, kung lahat ng tao sa paligid mo ay nagnanakaw, para makasurvive ka, kailangan mo ring magnakaw. Yun ang ibig sabihin nun. Pero ang sinasabi ng Panginoon, kung sa akin ka nakatanim, kung sa akin ka naibaon, kahit na nagnanakaw lahat ng tao sa paligid mo para mabuhay sila, hindi mo kailangang magnakaw kasi ako ang magpapakain sa'yo para mabuhay ka. Yun ang kaibahan ng isang bamboo tree sa isang nara tree. Ang nara kasi, pag nag-ugat yan, talagang dire-diretso, palalim ng palalim yan. Bihirang-bihira kang makakakita ng isang nara na napapatumba ng bagyo. Mangga pa, pwede. Diba? Tama, diba? Mangga o saging. Yan yung mga lagi natutumba. Correct? So, tanungin po natin sa mga may asawa ngayon, saan ang pundasyon ng inyong pagsasama? Kung wala po ang Panginoon, wala kayong magagawa na kahit na anong accurate sa buhay nyo. The measuring rule will always be Christ. We cannot measure others based on our own belief, based on our ideas, and based upon our opinion. It is always Christ. The presence of Christ. The foundation is Christ. Amen? Gusto nyo pa ba? 1:30 na eh. Sorry, ganun eh. 1:30 na pala. Sorry naman. Lagot tayo dyan. Okay, number 5. Dalihan na natin. All types of houses will be tested. Okay? Your family, your business, your children, your relationship, your work, your studies, lahat po ng mga to, matitest po to. Okay? Hindi mo naman pwedeng sabihin na pag tines ka, walang mangyayari sa'yo. Hindi ka maaapektuhan, di ba? Kasi ang magiging dialogue mo palagi, tao lang po ako, nasasaktan din po ako. Hindi po ako katulad ng iba,
kung meron mang ganon, na pagka po nasugatan, hindi iiyak. Okay? Pag nasaktan po ako, iiyak po ako. Pagka po nahiwa ang daliri ko, dugo po ang lalabas dito, hindi ang banal na spirito. 'Di ba? Dahil tao pa rin tayo correct? Saan ka naman nakakita ng nasugatan na biglang lumabas ang Holy Spirit na nakala mo genie? 'Di ba? Sana ganun kaso hindi Ang lumalabas pa rin sa atin ay dugo. Pero ang sinasabi dito, lahat ng uri ng tahanan ay matitest. Pag sinabing tahanan, lahat ng aspeto sa ating buhay ay ititest. Kailangan, pag binild mo yung pinto mo, matibay ang pinto mong yan. Para kahit na 10 wrestler, munggo-bunggo dyan, matibay yan. Diba? Double lock, triple lock dapat ang inilagay mo dyan. Tapos, yung hook, ay ano nga ba yun? Bisagra? What is that? Yung the one on the side? Bisagra? Yung bisagrang inilagay mo dyan, hindi yung maliliit lang, kundi yung malalaki. Diba? Tapos, meron ka ng lock sa ilalim, may lock ka pa sa gitna, may lock ka pa sa taas. Para lahat ng area covered. Nasa pintuan pa lang tayo. Pagdating sa bintana mo, hindi lang grills, kundi grills. Talagang ang ilalagay mo. Diba? Actually, bago pa lang dapat makapunta dyan, yung gate na inilagay mo, tsaka yung wall doon, matibay na. Tapos pagpasok nilang ganyan, sa sala mo pa lang, lahat ng walls ng sala mo, matitibay din. Para kahit na intensity 10 pa yung dumaan na yan, walang crack na kahit na isa na makikita. And ang bubong mo, hindi may tiles na sa ibabaw, meron pang yero sa ilalim, meron pang kahoy dun sa mas mailalim. In between, meron pang dayami. Di ba? Bakit ko po sinasabi sa inyo itong ganito? Because God is telling us to make all areas of our life covered. Kailangan na makita natin, na napatibay natin ang lahat ng aspeto ng ating buhay mula ulo hanggang hintuturo o hinlalaki ng ating mga paa. Kasi lahat ng areas na to, tinitesto. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, okay, masasaktan ako pag nauntog lang ako. Pero pag nasagasaan yung paa ko, baliwala sa akin yun. Di ba? Ha? Hindi mo na mararamdaman yun kasi durog na nahiwalay na sa'yo. Okay? O kaya hindi mo naman pwedeng sabihin, natusok lang yung paa ko, pero yung ulo ko, hindi niya mararamdaman yun. Diba? Mararamdaman pa rin yun. Kaya nga merong kasabihang sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Because it says that no matter how small the part is of our body, once it gets hurts, it is being experienced by the whole body as well. That is why God is asking us or telling us to make every part of our body, to make every part of our house covered. We may have to make sure that everything is sturdy or matibay. Amen? So that's number 5. Number 6. The testing will be on 3 areas. Okay, dito na po tayo magtatapos. Sa isang tahanan, ano po yung pinaka-basic na structure, basic parts ng isang physical na bahay. We have the roof, we have the structure or the walls, and we have the flooring, di ba? Or the foundation. So, ganun din po sa ating buhay. Kailangan, meron po tayong matibay na roof. Yung sinasabi pong roof dito, ito po yung nagiging cover natin sa patak ng ulan. Pagka po ba ito ay open, at umulan, tayo po ba ay mababasa? Yes, di ba? Hindi tayo nababasa ng bagyo kasi meron tayong covering sa taas. So kahit na anong buhos ng ulan na yan, hindi tayo nababasa. Kasi ganun ang buhos niya, unless ang buhos niya pa ganun. Di ba? Pero bihirang mangyari yung ganun. Nabuhos, hangin ang nagdadala ng pag-ano na buhos. Pero wala pa po akong nakikitang sideway na buhos ng ulan. Sino na nakakita rito ng sideway? Talagang ang ulan pag gano'n ang dating. Saan galing yon pag gano'n? Ha? Bumelo, no?
Bumuhelo talaga no? Pag ganyan, tapos gumanon. Ang tindi ng ulan na yan. Okay. I must have a covering. Covering is very important because it is what makes you subjected to an authority. So dito po sa atin, ang pinaka-covering natin si pastor. Tama po? And then afterwards, meron kayong mga tinatawag na mga disciples nyo. Meron kayong tinatawag na mga cell group leaders nyo. Sila po yung mga nagko-cover sa inyo. Sila po yung in authority in the heavenlies. Okay? If you do not have a discipler, if you do not subject yourself to an authority, you are an open onslaught to the principalities of the air. Ano po ang ibig ko sabihin dito? May mga tao po, napapasok lang sila sa church, makikinig lang po sila sa preaching, makikijoin sila sa mga kantahan, pero hanggang ganun lang ang kanilang commitment pagdating sa Panginoon at sa mga manggagawa ng Panginoon. Tama? Pero pagdating ng time na sinabi mo na mag-join ka ng Bible study, mag-join ka ng care group, mag-join ka ng cell group, mag-join ka ng ministry, parang krus yan sa isang vampira. O kaya bawang sa isang aswang. Okay? Na parang sinabi, nakaganon kagad sila. Pag sinabi mo sa kanila yon, okay? Ganon yung dating nila, ganon yung uri ng spiritual na kalalagayan na meron sila. For them, it's fine. For me, personally, fine also. Bakit? It means I don't have responsibility over you because you have not given me the authority over your life. So whatever happens to you, you don't go running to me and ask for help. Why? You refused me to have authority over your life. Once you are under a discipleship, especially under a discipleship, it means that you have already committed your life to your disciple and your disciple has already committed his life towards you. So that even if you are away, you are covered by him. Halimbawa, hindi ka makaka-attend ng church. Discipler, sorry, hindi po ako makaka-attend ng church para sabi na lang kay pastor kasi meron po kaming pupuntahan. Mandatory po kami doon ng opisina. Pero kahit na gusto kong pumasok, ay umattend ng church, hindi ko magawa kasi, ayun nga. So anong gagawin ni discipler? Iko-cover na yung person na yon. Lord, eto pong aking dinidisciple, hindi po siya makakasama sa amin ngayon, pero kahit hindi po namin siya kasama, salamat po na kino-cover niyo po siya ng inyong banal na dugo. Na kahit saan siya pumunta, pinoprotektahan niyo siya. Right? Because he has recognized the authority over him. Merong tao in authority over him na nagko-cover sa kanya. Pero pag wala kang discipler, wala kang sinusunod na authority, kahit saan lupalop na mundo ka pumunta, wala kang protection. God listens to the authority that He has given to the lives of each and every one of us. If you don't have that in your life, ano ka? Isa kang rebelde. A rebel never listens to an authority. Yan ang tatandaan nyo. Kahit na sinong walang authority over him, isa siyang rebelde, isa siyang, ano tawag pa doon sa iba? Meron pa ibang term na bukod sa rebelde. Yung wala siyang sinisino, wala siyang sinusunod. There are people like that. They just come and go whenever they please. Attend sila ng church kung gusto nila. Hindi sila attend ng church kung ayaw nila. Nandito sila sa church, gusto na nilang umuwi, uuwi sila, wala silang pakialam kung may preaching pa o wala na. Tama, mali? Ay, tama. Those are the people who are not covered with an authority or by an authority. So if you think na ikaw, wala pang authority over you in your life, kaya nga ganun na lang kasidhi ang ginagawa ni pastor na ang bawat isa sa inyo ay mailagay under a certain discipler. Bakit? Kasi ini-establish namin ang covering sa buhay nyo. Okay? Aside from the covering that we are giving you, there is also a particular grace that is being given to that person who has been put as your discipler. Unless you recognize that authority, that person cannot cover you.
You are an open onslaught by the enemy. Pag sinabing open onslaught, anytime na gusto kang tirahin ng masasamang spirito, titirahin niya ang buhay mo. Kasi walang nakatakip sa'yo na authority na pwede niyang katakutan. Katulad halimbawa sa isang tahanan, pag lumabas yung anak mong yan, kahit sino, pwedeng manakit sa kanya pag wala kang kasama niya. Bakit? Walang katatakutan yung ibang tao na mananakit sa kanya eh. Kasi wala yung authority over dyan. Pero pag lumabas yung bata at kasama kanyang lumabas, walang mangangahas na manakit sa anak mo. Tama? Kasi alam nila na merong in authority na magtatanggol doon. So ba't nila sasaktan? That is how important the roof is over our head. We need to put authority over us. So kung ako sa inyo, kung wala pa kayo under discipleship, ngayon, magpa-undergo na kayo para magkaroon kayo ng authority over your life. And if you have said that you are under a discipleship na, please, be responsible enough na kung sino man yung tao na inilagay in authority above you, you recognize that person in your life and then you give him the proper paggalang. What's paggalang? Respect that person deserves. Because hindi lang naman oras ang i-spend niya sa'yo. That person has already committed his life towards you. Whether you like it or not. Mentras tinanggap niya ang responsibility para maging discipler mo, ibinigay niya na or inilaan niya na ang buhay niya para sa'yo. Kung ikaw, ibabaliwala mo yon, that's your problem. Hindi siya ang nawalan ng covering, kundi ikaw ang mawawalan ng covering. So, hanggat hindi mo alam mag-obey, obey. Okay? Hanggat hindi mo alam mag-obey sa discipler mo o sa authority na inilagay above you, hindi kawalan ng discipler yon. Kawalan mo palagi yon. You must be subjected to authority to have proper covering. If there's no authority over your life, then you are not protected. Because who will be responsible for your life if you don't have the covering? Huwag po tayong tumulad dun sa iba na napaka-irresponsable. Papasok lalabas sa church ng walang pakialam. Katulad po yan sa isang tahanan, ng isang anak na walang pakialam sa kanyang mga magulang. Kung gusto niyang lumabas, lalabas siya. Kung gusto niyang pumasok, papasok siya. Kung gusto niyang kumain, kakain siya. Wala man lang kahit na haniho na pasintabi dun sa mga magulang niya. Alam niyo po, kung meron mang isang na-establish sa aming magkakapatid, sa loob ng tahanan namin, during the times na magkakasama pa kami as a family, kailangan magpaalam sa magulang paglalabas ng bahay. Hindi ka lalabas ng bahay dahil gusto mo lang lumabas and walang alam si nanay at si tatay. You always tell them you're going out and you're going here or you're going there. Why? Because you are depriving them of their, not only the respect but the protection in your life. Bakit? Paglabas mo ng bahay na yan, who is going to protect you? Walang magpaprotekta sa'yo. The reason why you're telling your parents is that so that they will know where you are going. And if you do not go back in the time appointed, they will know where to look for you. Pag hindi nila alam kung saan ka hahanapin, kung may nangyari na sa'yo, sino magliligtas sa'yo? Sinong tutulong sa'yo? Who's going to take care of you? Wala. Diba? Because you failed to give them the chance para matulungan ka. Kaya po si Pia at si Elijah, talagang sinasabi namin, if you're going out, you tell us. You tell us where you're going, and then if you say you're going to come back afterwards, you come back. If you say you're going to stay there for 30 minutes, you stay there for 30 minutes. Miski po yung mga young people na naan dito, I remember, especially yung mga taga-Imus. Yung Imus, okay? Yung Imus before. Hindi ko lang kasi matandaan kung sabi na namin yung sa inyong lahat dito yun eh. Pero isa sa mga in-establish namin sa kanila dati, yung ganong klase ng principle, na when they go, they have to ask permission from their parents yet, or at least tell their parents that they're going somewhere. It's established principle between the young people and us.
Yung mga hindi sumusunod sa ganong prinsipyo, talk to me. Let us discuss about it. Di ba? Because it's for your own good. At saka po, isa pa, to really show respect if you're going somewhere, ang paalam is at least 3 days. Because if you're going, and ngayon na yon, tsaka ngayon mo lang sasabihin, that is not paalam anymore. That's pasabi na lang. You have already removed the respect. Tinanggalan mo ng respeto yung pagpapaalaman mo dahil hindi mo ipinagkatiwala sa kanya yung information ahead of time. So, young people, especially yung tatlong nandito, na 13 anyos at 14 anyos, huwag ko nawang marinig na kayo ay umaalis sa inyong bahay na hindi kayo nagpapaalam ng maayos sa inyong mga magulang. Na? Kasi baka as early as 13 and 14 years old, you will talk to tita na. And we will talk. We will talk. Sabi ko na sa inyo, we will talk. Yun lang yun. So that's the covering. That's the importance of covering in our life. The next thing is the structure. Bakit kailangang matibay ang structure? Because when the wind blows, last na po to, sorry naman, pagka nag-blow po yung wind, what is going to protect us? Diba pagka meron ng hangin? Ito po hindi ko alam sa inyo kung sino na nakarating sa bahay ni Tita Rose. Tinitira nila ngayon. Pero during the time nung mababa pa yung wall nun, sa may side nila, yung tunog ng hangin doon talagang nakakatakot. Ganyan po. Woo! Ganun. Ganun talaga yung tunog ng hangin niya. Parang pang-horror ang effect. Ang sound effect na doon. Tatakutin kang tao, talagang ayaw mong tumira sa bahay na yan sa tunog pa lang nung hangin. Mahinang hangin pa lang po yun, Hindi pa yun yung talagang malalakas na hangin. Pero nung tinaasan na po yung wall, hindi na, Hindi nyo na naririnig yung ganun tunog ngayon. So you see how important a wall is. It gives an ample protection from the onslaught of the wind as well. Sa buhay mo, na kahit na anong shape, anong uga, kahit na shake ang gawin ng kaaway sa iyong buhay, you will remain calm and peaceful. Kahit na napakalakas na hangin ang maglabas-pasok dyan o dumaan-daan dyan sa paligid mo, kaya mong maupo. Kaya mong umupo at magbasa ng iyong Biblia na hindi ka mag-worry na tutumba ang bahay mo. Bakit? Kasi alam mo na matibay ang iyong structure. Ganon din po sa ating buhay. Pagka po tayo ay pinalaki na merong magandang value na sinusunod ng ating mga magulang, alam po natin na ang structure po natin ay hindi mababali. Ito yung tinatawag natin ng mga principled individuals na kahit na lahat dyan nagnanakaw na, siya hindi siya magnanakaw kasi alam niya na masama yun. So as a parent, dapat umpisa pa lang, maliit pa lang yung mga anak mo, dapat maging meticulous ka na o mahigpit ka na sa paglalagay ng values sa buhay ng mga anak mo. Hindi mo hahayaan na magkaroon sila ng double standard. Hindi mo sasabihin na, okay, pagka puti at saka itim pinagsama, pwede na yung gray. Pag puti, puti. Pag itim, itim. Hindi pwedeng gray. Okay? Minsan pinagtatalunan po namin ni Pastor yan. Kasi siya pag sinabi niya ng ganto, ganto na. Ako naman, sinasabi niya, sinasalungat ko daw. Ang katwiran ko, hindi ko siya sinasalungat. Inaayunan kita, pero ang hindi ko inaayunan is the way you implement it or the way you say it. Because there are ways to say it better. Okay? Kasi there is tendency for us parents to be, alam niyo yun, sa sobrang eagerness natin na ngayon pa lang, mapabuti na yung buhay ng mga anak natin, talagang dinidisiplina natin sila ng gusto. Nalilimutan natin that we can discipline them with love. Kami po ni Pastor, namamalo kami. Aminado kami doon. Okay? Namamalo kami. But, even if namamalo kami, we also explain to our children yung reason kung bakit sila napapagalitan at saka napapalo. And at the same time, we also show them our love. There are times that we forget, ina-admit din namin po yun, sa sobrang
inis namin doon sa situation, nasasaktan namin sila ng gusto, nakakalimutan namin na meron nga palang ibang kapamaraanan para sabihin yun sa bata nang hindi muna siya nasasaktan. Okay? Hindi ko sinasabi na sundin nyo kung ano yung ginagawa namin. But what I'm saying here, because it's a learning process for every parents, kung paano i-discipline yung children nila, ang pinaka-importante doon is for them to be able to get that there should be a certain set of standard that needs to be established in their heart or in their life. Dapat meron silang values na sinusunod. Kasi meron po, karamihan ng mga magulang ngayon, pinapabayaan po nila na ang magdidisiplin sa anak nila ay ang television na lang. O yung mga kabarkada nila. When I say television, dahil hindi na nila binibigyan ng ample time yung mga anak nila, natututunan na lang nilang mga anak nila kung ano yung konsepto ng tama at mali sa pamamagitan ng mga pinapanood nila. Let me remind you, pag tinignan yung maigi yung mga palabas, karamihan ng mga tama sa palabas ay mali. Ang laging guiding principle pa rin natin sa paglalagay ng values sa ating mga anak ay ang salita ng Diyos. Anything that is apart from the Word of God is wrong. Wala nang contest yun, wala nang questions asked. If the Bible does not say it, it's wrong. Okay? Hindi nyo sasabihin na, pwede namang ganito daanin na lang natin sa ganito, parang compromise. You know and you know that God hates compromisers. Okay? So, kailangan na patibayin mo ang wall ng iyong bahay sa pamamagitan ng paglalagay ng values sa buhay mo, sa buhay niyong mag-asawa, higit sa lahat, sa buhay ng inyong mga anak. O apo, sa mga may apo na. Amen? And number 3, the foundation. Sinabi ko na po sa inyo kanina kung ano yung foundation. Amen? Number 7, last. The house will last the storm if you are going to last. The only time na mapapaglabanan natin ang lahat ng bagyo sa buhay is kung ikaw mismo ay mananatiling nakatayo. Ang pananampalataya mo, ang paniniwala mo ay nakatayo sa harap ng Panginoon. Kung ikaw ay magkakaroon ng pagkakataon na manghihina ka, alalahanin mo na lang ang salita ng Diyos nung sinabi niya na sa iyong kahinaan, doon mo masusumpungan ang aking kalakasan. Amen? Dahil kung halimbawang nanghina ka at kakapit ka sa iba para makatagpo ka ng kalakasan, asahan mo na siya rin, hihilain mo rin. Dalawa na kayong manghihina. Pero kung susumpong ka ng kalakasan mo sa buhay sa Panginoon, hindi lang ikaw maitataas, kundi lalakas ka panlalo at patitibayin ka niya. Nais ka niyang patibayin kasi gusto niya na ang relasyon yung dalawa ay mapagtibay hanggang dumating ang forever. Because God created you so that you can be with Him in paradise forever or in heaven forever. Amen? Sige po, tumayo na po tayong lahat. Thank you, Jesus. Ma'am Banal, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Diyos. We thank you so much, Father God, for telling us, Father God, the importance of building a sturdy house, Father God. For telling us the importance of how we should build a house, Father God, that will last forever, that will endure forever, oh God. Thank you so much, Lord, that you do not allow us to just live on what we have today, Father God. But you are telling us that there is more in our life, oh God. That when we start building, Father God, we just don't build with cheap materials, oh God. But we will always look for the right material, which is your word, oh Lord. We thank you so much, Lord, for telling us, Father God, that we need covering in our life. As you have covered your church, oh God, you will also cover us, Father God. You have made us realize, Father God, that we need each other, oh Lord. We just don't need you, but we also need the authorities that you have put upon us, Father God, so that you can use them as a covering over our life, oh God. Help us to learn to respect them. Help us to learn to obey them. Help us to learn, Father God, to look upon them as well as a source of our covering, oh God.
Panginoon, salamat po na kayo ang Diyos na nag-aayos ng kahit na anong uri ng relasyon, O God. Salamat nga po, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga salita ninyo, Panginoon, na amin pong narinig ngayon, O Diyos. Salamat nga po na muli po ninyong pinagtitibay, O God, ang mga relasyon namin sa isa't isa, O God. Higit sa lahat ang relasyon ng mag-asawa, Panginoon, ng relasyon ng magulang at mga anak, Panginoon, ang relasyon, Panginoon, ng mga magkakaibigan at magkakapitbahay, Panginoon. Salamat nga po, Lord, na ipinakita nyo sa amin na sa pamamagitan po ng presensya nyo, kayo po ang siyang magdidikit, kayo po ang binder namin, Panginoon, na siya pong magiging kakapitan po namin upang kami po ay hindi matutumba sa kahit na ano pong storm, anumang bagyo na darating sa aming buhay, O God. Salamat nga po na we can always cling to your presence, O God, in our life, O God. Never will you leave us, Father God. Never will you forsake us, O Lord. We thank you so much, Father God, that your word will become the sword, Father God, that we can use against the enemy, O God. That as you continue to dress us up with your full armor, O God, we are protected, Father God, by the protection of your presence upon our lives, O God. Lord, thank you so much, Lord, that you will continue to help us to build our house, Father God. Not only our house, but our home as well. Our body, O God. You will continue to build, Father God, our businesses, Father God. That you will be the center of even these things, Lord. Thank you so much, Lord, that you will be the center of everything that is important to us, for God, O God, and in us. Thank you so much, Lord, once again for reminding us that every part of our body is important, Father. So we need to cover them with your presence as well, O Lord. Help us to meticulously, Father God, check our system, to check our life, Father God, so that there will be no loopholes that the enemy can enter with, O Lord. Thank you so much, Lord, that you will help us, Father God, that if we see, Father God, any loopholes, O God, it is the presence of your Spirit, O Lord, the presence of the Holy Spirit that will cover this and fill this up until it is fully covered, O God. Thank you so much, Lord, that you will continue to help us realize, Father God, that it is your presence that makes us make us up and make us everything, O Lord. Once again, Father, as we part ways today, O Lord, thank you for your absolute protection upon us, O God. Thank you so much, Lord, that you're the one who's going to cover us. Thank you so much that you're the wisdom that will come upon us every time, Father God, that we are going to do a decision, O God. Salamat nga po, Panginoon, na ang excitement po sa aming puso ay mananatili. Panginoon, salamat nga po na ito po ay hindi magmamaliw. Katulad nga po ng isang katulad nga po ng isang charcoal, Panginoon, na pinagdingas nyo na, ito po, Panginoon, ay maglalagablab hanggang maging isang roaring fire po siya, nasusunog po ng kahit na anumang gawa ng darkness sa aming buhay at sa aming paligid, O Diyos. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na maitaas sa aming buhay, sa aming gawain, sa aming pamilya, Panginoon, sa aming katawan, O God, sa aming relasyon, Panginoon, sa aming pong mga businesses, O God. Kayo pa rin pong patuloy na maitaas, O Diyos, at manguna. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen.